Magandang oras mga kababayan, na mga ka-Golden Boy. Naku, talagang umuusok ngayon ang mga balita tungkol kay Digong. Digunyo. Ay, kanina pagising ko lang mga kababayan ha. Gulat ako. Ay live na pala si Digong. Doon sa ICC courtroom. At ngayon ang sabi niya no ay sisipain ko yung taga ICC. Sipain ko yan, sabi niya. Tangina nila, yan yung sabi nila. Sabi ni Digong noon. Ngayon, tingnan niyo ang mukha niya. Nagmakaawa. Paawa-awa effect para magrarally daw sa Pilipinas ang mga DDS. Ngayon punta naman tayo dito kay Harimau, kay Harry Roque. Meron kaso pala ito sa Pilipinas, sa NBI, inciting to sedation. Ang kaso niya, kaya eto lumipad papuntang Dahig, Netherlands para mag-astang attorney. Legal counsel ni Digong pinalabas Pinalabas si Harimau doon dahil sa mayroon siyang kaso, hindi sa pwede mag-attorney. Nako, Harimau. Well, eto, atin mo na panoorin ang prelude videos ng mga balita na siya'y meron ng kaso ng sedation. Narito ang ulat. National Bureau of Investigation says former Duterte administration spokesman Harry Roque may face charges of inciting to sedition after he called for protests against Duterte's arrest. Roque spoke in a TV interview in which he urged Duterte supporters to stage a demonstration along a Metro Manila highway where a 1986 uprising toppled then-President Ferdinand Marcos Sr. Buong sambayan ng Pilipinas ay i-ignite natin para mag-away-away. Maybe the former spokesperson, Secretary Roque, is being torn between his job as the former president's lawyer and yung kanya namang mga emosyon. Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Laking kabalbalan yan. Inciting to sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader, pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Kung matapang ka, labas ka dito, alika. Ayon pa sa direktor ng NBI, Ayan. hindi dapat anyang magkagulo dahil gumagana Labas ka naman na, anya ang Dugong. justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power, people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. The NBI says it has traced Roque's whereabouts. He had fled the Philippines after he was implicated in the operations of the crime-infested offshore gaming industry. Ayan, so noon pa pala ito lumipad Itong video niya pala na palagi siyang nag-vlog, nasa Amerika na pala. Kasi ang kaso niya pala ay yung sa Pugo. Kasi siya yung legal attorney ng Pugo. Nako, kaya pala dikit ng dikit si Roque kay Digong. Kasi kapag hindi na-solve yung kaso nila ay kulong din siya dahil sa Pugo. Pugo pa yun Ngayon meron na siyang pangalawang kaso, ang inciting to sedation, kasi pinagyaya niya ang buong mga DDS na mag-rally daw sa EDSA para itapol, ibagsak ang pamahalaan ni PBBM. Talagang rebellion yun, di ba? Inciting to sedation, maano na kaso yan, malaking kaso yan, mabigat. Kaya lumipad na pala ito. Akala ko nasa Pilipinas, kaya pala hindi mahanap Ngayon, ito nagbidabidahan sa kuha na pumunta ng Dahig ng DICC compound at matawa kayo dito para kung sinong umasta Pumasok ka agad sa courtroom, sa compound, hinahanap si Digong. Kasi siya daw yung legal counsel, sabi niya dito malalaman nyo Kasama pa niya dito yung bigotilyo, yung salamalaikum, yung gumaganyan, di ba? Alam nyo na yan kung sino yan. Ito yung video courtesy sa atin ni taga TV5, kaya Gretchen Ho, yung magandang artista. At ito si Harry Roque umaastang illegal counsel kaya tuloy nagiging pulpul si sino ba yung Medial Dia, imbis na si Medial Dia ay supporting lang. Kaya ito kasi ang plano nila, itong si Harry Roque ang magiging legal counsel kasi
madaldal ito. Ngayon merong kaso, di ba? Hindi siya pwedeng doon, mag-legal counsel, may kaso nga siya, tapos siya pa yung maging attorney. Puro na sila mga sindikato diyan, puro mga illegal, di ba? Kaya si Medialdia, wala pang kaso to, itong patabaing baboy, na mukhang baboy nga, ay nag-astang attorney at grabe, ipapatigil niya daw yung yung i-postpone yung hearing kanina o kagabi yun doon sa sa dahig. Ipatigil ni Medialdia, akala mo kung sino, di ba? Ipatigil niya dahil kinidnap daw. Nagalit tuloy ang mga prosecutor sa ICC. Nagalit sa kanya. Kaya hindi binigyan ang kanyang mga hiling na i-postpone. Sino ba siya na mag-request ng postpone? Siguradong hindi na yan makakalabas pa. Sigurado. Si Harry Roque pinalabas na sa courtroom. Wala na. Talsik na yan. So ito, panoorin natin ang pagpunta niya sa ICC compound. Ito yan ang video. Oh, sige, sige. But you're based here. Apo, ako po yung dala ng TV5. Okay. Ito po kayo po yung legal team. Ni, Hindi. Kaya secret TV siya. and here as Hello po, family magandang member. umaga po. Yung salita. Okay, sige, sige, sige. Thank you. Alright. Ay akala mo kung sinong artista Harimaw. Diretso siya sa speaker. Parang sino, pasok ka agad. Maya-maya pinalabas na Hello po. Maya-maya lang dito pinalabas na si Harry Roque, hindi lang pinakita. Pinalabas na yan. Kasi tinitimbrihan na ng Pilipinas ang ICC na may kaso yung attorney na yan. Kaya ito, Robin Padilla Ay nako, Robin Padilla. Assalamualaikum. Yes. Where shall we get, sir? Yes. Yes, my name is Herminio Hari El Roque. I'm the police counsel. I'm here to see... Pinakausap niyo na po ba siya? PRRD? No comment? Sige. Okay. Alright. Ito si Harry Roque, pakinggan nyo to. Akala mo kung sino na legal counsel na walang kaso. Fugitive din ito Tumatakas to sa Pilipinas. Nag-asta-astahan dyan na legal counsel daw siya. Ito pakinggan natin Okay. Okay, go. Yes, can I help you? My name is Herminio Hari El Roque Jr. I'm a member of the list council of this court. I'm here to confer with my client, Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at The Hague. He has to be informed. I'm also here in the presence Okay. of... Okay, sir. Yes, Sir. yes. Sir, you can step in, and the lady, she's not allowed to record. The lady, you're not allowed to record. Okay. Okay. Okay, thank you. Only for you, only for you. I am here with the daughter of For the... the moment, For the moment. only you come. Ay gusto pa niyang papasukin si Sarah Tsaka si Robin. Ganyan talaga doon sa ICC, napaka-stricto ng mga yan. Ang sabi nga ay ikaw lang ang pumasok, walang video, hindi papasok yung babae, hindi papasok yung bigotilyo. Ikaw lang, pagdating doon sa loob, pinalabas na to napuputo lang ang video dito. Kaya ang nangyari, si Medialdia ang nagiging automatic na counsel. Kasi una sa lahat, si Medialdia ang nagrepresenta kay Duterte noong sumakay pa sila sa eroplano. Sabi ni Digong, itong si Medialdia the Baboy ay siyang maging counsel niya. Kaya sumama nga, walang passport yan, walang visa. Sumama ka agad. Mabuti, hindi pinauwi yan Walang passport yan walang visa. Ngayon, itong si Roque, dahil mas magaling daw ito kay Medialdia, ay humabol. Kaya sabi niya, hindi daw alam ni Digong na pupunta siya. Bakit hindi alam? Araw-araw silang nag-uusap niyan sa cellphone Diba? Tawagan palagi yan. Kaya sinungaling talaga itong si Roque. Kasi sabi niya, I am El Nino de Santo Niño Harimau Roque, legal counsel attorney of Digong Digunyo, Roa Duterte. At narito ako para magiging legal counsel niya. Diba? Sinungaling siya. Hindi siya yung legal counsel kasi ang sinabi ni Duterte pagsakay nila ng eroplano, si Medialdia ang legal counsel. Hindi kasi pwedeng magpakita si
si Harimau sa Pilipinas kasi huhulihin siya ng NBI. Meron siyang kaso doon. May kaso siya kay General Torre. May kaso din siya sa NBI. 2 kaso niya. Kaya ito, nagtatago eh. Biglang lumabas dito, akala niya hindi malalaman yung mga kaso niya. Kaya palpak. Dito makikita natin pagpasok niya ito. Pero hindi na pinakita yung paglabas niya. Pinalabas yan eh. Sinipa yan, palabas. Senator, kailan po kayo dumating? Wala mo na. Sige, sige. Ito naman tong palaging salam alaikum ang hindi naman to Muslim eh. Nagmuslim-musliman lang to para makapag-asawa ng marami. At hindi siya kakasuhan ng unang asawa niya. Yan ang katotohanan yan. Salam alaikum salam. Mabutit hindi ka kinukurs ng mga Muslim. Hindi ka naman talaga Muslim eh. Palagi mo dinadala ang pangalan ng Muslim. Nagbigay ka lang ng ano sa Muslim eh. Nagbigay ka lang ng bad image, bad boy ka eh, di ba? Mag-ahit ka na at ayusin mo yung buhok mo. Okay, so tingnan natin ang ending nitong video, mga kababayan. Okay, sige, sige, no problem. Ito na yung pinalabas na sila, oh, ayan. Nag-uusap na lang sa labas. Pinalabas na yan kasi palpak. Lalo na siguro kung si Roque ang nagiging legal counsel ni Digong. Dahil sa madaldal baka ma-incontempt pa. Okay. So, Buti na lang pinalabas. Ngayon ang malas talaga ni napakamalas talaga ni Digong. Kasi imbis si Harry Roque ang plano nila kasi mas magaling daw, madaldal, magaling mag-English. Ay nag-kick out of the courtroom at automatic si Medial Dia ang nagiging defense attorney ni Digong, which is ay naku, nagbabasa, di ba? Nakikita niyo kanina sa video natin. Binabasa ni Medial Dia ang kanyang sasabihin. Scripted lahat. Naku, ganyan ba yung attorney? Patabaing baboy. Okay, so ito, uwian na sila Sarah Mau. We're here for you. Walang nagawa eh. Selfie na lang muna. At nagpasyal-pasyal sa dahig. Winter nga pala ngayon sa Europe. Winter, malamig. Kaya ganyan yung suot nila. Robin Ood. Tingnan natin. Robin Ood. Narinig naman yung po yung mga Ayan, pagpapukapo lang yan. malawang Pangulo. Maliwanag naman po yun. Okay. So, ayun. So ayan, antabayanan na lang natin mga kababayan ng susunod na hearing ni Digonio. Meron ng pangalawang stage hearing inside the trial chamber ng ICC. At wala. Pulpul talaga ang kanilang attorney Medial Dia. Kasi di ba nung isang araw nag-factory na naman yan ng fake news na sabi niya ay kinidnap si Digong, nawawala daw sa ICC. Bakit nandyan? Tarantado talaga, no? Fake news para magagalit ang mga Pilipino. Kinidnap daw, halos sabihin niya pinatay na eh. Kasi nawawala. Paano hindi mawawala? Inaka-secured yan inside the facility. Kasi high value target yan. Diba? Former president yan eh. At isa pa, yan ang leader ng mga Chinese pugo at Chinese illegal D. Hindi natin sabihin na illegal D lang. Okay, at pakisubscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. At bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.